Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang tungkol sa iniwang pinsala at kalagayan ng ating mga kababayan sa Davao Region. Sir Ednar, magandang gabi po. Si Luisa Erispe po ito. Kasama ko si Patrick De Jesus ng Integrated State Media. Magandang gabi sa lahat. Sir, kamusta? Kahapon po ay nagsagawa kayo ng aerial inspection doon po sa Manay, Davao Oriental. Gaano na po ba kalaki yung damages nitong naging lindol kahapon? Okay, ang aerial inspection was conducted kahapon and today. Today, kasama ko si Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros. At hindi lang aerial inspection ang ginawa namin today, nagkaroon din kami ng ground inspection at survey at conversation sa mga victims and of course leaders natin sa barangay, municipal, province, congress, mga congressman, pati mga mayors natin, no? To get their input, so feedback kung ano yung mga problema pa nila. So in fact, kakauwi lang namin siguro about 2 hours ago from the survey galing sa Manay, Tarragona, Mati, Lupon, and Pantukan. So bali 5 munisipyo po ang na-survey namin, and of course covering 2 provinces, the province of Davao Oriental and Davao de Oro. So in general, the output ng aming survey are as follows, no? Number 1, yung local government units natin very clearly has already established their command system, no? Yung ICS, yung Incident Command Post nila has been established and already functioning when we arrived, no? Ibig sabihin na coordinated na lahat ng efforts nila. Makita mo from the barangay captain, municipal and police station, army, and of course, mga mayors, councilors, and national agencies are all there, coordinated, no? The SWD and other national agencies na pumunta doon. In fact, today, kasama natin, 4 ka-department secretary pumunta ng Manay at Mati. So, ang nandoon are the following: the Department Secretary of DSWD, Secretary Gatchalian, the Secretary Leo Magno of the Mindanao Development Authority, and Secretary dito sa DepEd si Angara, and of course Secretary Vince Dizon ng DPWH. So 4 po sila, nagpangabot kami sa opisina ng gobernador at doon sa bayan ng Manay. Of course, ahead lang kami ng mga few minutes to do our own thing, and meron din silang sarili ng objective. So for now, we are now coordinating with other agencies. Ngayon nga, response cluster meeting namin ngayon, yung sinabi ni ASEC Rafi, malamang madagdagan na yan bukas kasi ngayon nag-report na ang DSWD ng mga iba pa nilang ginawa. And I'm very happy to inform you that kausap ko rin ang DSUD ngayon, Department of Housing, no? Kausap natin no less than the Assistant Secretary of DSUD, ASEC Boy Craig, at nagpaabot dito together with the regional director ng DSUD. Nagpaabot ng mensahe that they will coordinate with me as to the provision of the following, na 3 yung ibibigay nila, no, sa mga tao. Una, yung 30,000 financial assistance sa mga totally damaged houses. Number 2, yung kanilang tents. Number 3, yung temporary relocation nila, yung smart houses na sinasabi nila. So nagpapatulong sila sa atin sa Office of Civil Defense 11 as to the coordination with the LGUs para agad-agad ma-identify ang mga locations kung saan ilalagay. So kasulukuyang kinakausap ko ang mga mayor at si Governor kung saan natin ilalagay yung mga facilities na itatayo ng DSUD, no? So of course, OCD will also augment, no? Alam mo naman ang OCD, ang role namin, no, tagadagdag kung may mga kulang pa, no? Tagadagdag kung may mga kulang pa na mga like non-food items para sa mga
na ibibigay doon sa ground. So, yun lang muna. Siguro, ang ma-update ko sa iyo, ito pala, very important as well, na nag-survey kami sa mining area, yung may namatayan sa Pantukan. No? So, very clearly, kung makita mo yung mining site, no, nag-aantay na lang na magkaroon ng massive disaster kung lumakas ang ulan, especially ngayon, pagkatapos lang ng lindol, so hindi natin alam, may mga crack sa ilalim yan, at na malakas ang ulan, at guguho yung lupa, siyempre, kasama lahat ng mga bahay, ng mga miners, small-scale miners ito. Mabuti na lang, the governor of Davao de Oro, Governor Mabanglo, has ordered an executive order to stop all mining activities in Davao de Oro. So, kung kailan yan mag-resume, di natin alam, depende sa lokal ng pamahalaan, no? And that is supported by the barangay captain, kausap po kanina, the mayor and the congressman of the district, no? So they are now thinking how to address, no? Siyempre, walang trabaho yung mga tao, how to address, no? Yung unemployment as a result of the order of the governor na ihinto yung small-scale mining doon sa area na yon. In fact, ngayon ding hapon, si SND, Secretary Gibo Teodoro has already also ordered ask our CDA over the meeting to assess not only yung sa Pantukan side, but as well yung doon sa Diwalwal area na may marami ring small-scale mining. Ngunit sa Diwalwal, wala namang reported deaths or incidents doon. So far, yun siguro ang maibigay ko unless you have other questions. Sir Ednar, si Patrick Desos po ito. May nabanggit nga po kayo yung isasagawa niyo pong survey sa isang mining area dahil nga po baka merong cracks sa ilalim dahil nga po sa naranasan niyo pong lindol dyan sa probinsya. So mga nasa ilan po yung residente po sa paligid po nitong mining area po na inyong nabanggit, sir? Estimate ng barangay captain, mga 400 plus ang residents kasi parang 40 household per purok, 10 purok daw. So mga 400, more or less. May plano na po ba? Nailikas na lahat ito. Okay. Nailikas na lahat, naibaba na. Ang problema ngayon, ano yung hanap buhay na ibibigay sa kanila? Sir, dito naman po sa nabanggit yung 30,000 na financial assistance para dun sa mga damage yung mga kabahayan. Mga ilan po kaya yung mabibigyan nating residente nito? Ang estimate ng Department of Housing sa kanilang data, mga 1,300 more or less sa buong region na ito. And tama po, ito po yung mga talagang damage, hindi lang partially damage, kundi damage yung buong kabahayan po nila. Bigay sila ng cash, iba lang ang amount. I think 10,000 ata ang partially. Sir, kanina may nabanggit po kasi si Governor Dayang-Hari na sinasabi niya na posibleng mawala ng klase dito nga po sa Lunes dahil nga po sa mga crack din sa mga eskwelahan at saka sa mga daanan. Posible po ba na Davao Region or region-wide na itong walang pasok sa Lunes dahil sa epekto po ng lindol? Yeah, excuse me, hindi ho Dayang-Hari. Dayang-Hirang. Dayang-Hirang. Sorry, sir, for the mistake. Opo. Pinsan ko kasi si Governor, pareho kami apelyido. Opo. Pero posible kaya ito, sir, na mawalan po talaga ng pasok? Opo. I think ang mga walang pasok will be affected lang ang Davao Oriental more or less, no? Baka some towns, but kasi yung Davao Oriental talaga ang tinamaan. For example, the city of Mati already conducted their own structural assessment at marami silang nakita rin na mga cracks and other deficiencies sa mga school buildings. No? But of course, gagawin pa nila yung parang integrity assessment, yung scientific way of doing it. Kasi ngayon, parang initial impression lang. No? So, of course, I think Davao Oriental lang, not other... based sa aking assessment, pakipag-usap ng Governor Mabanglo kanina, Governor Dayang-Hirang, yung mga mayor, Davao City may not be affected, and other provinces of Davao region. Sir, kamusta po dyan? Yung mga aftershocks po ba? Ramdam pa rin po ba at malalakas dyan po sa Davao region? Talking about aftershocks. Yung kagabi, nabalitaan naman yung kagabi, no? Another earthquake po yun.
Another earthquake po yung kagabi, sir, di ba? Alam mo na, yung ano gan term yung what? Another earthquake? Double Yung kambal. earthquake po ito kung tawagin. Ito pong 6.8 na magnitude na lindol. Kasi yung initial doblet. Yes, Doblet. Ang initial information, aftershock. But according to PBOX, sabi nila, hindi aftershock ang tawag. Doblet, kakambal. O bali, a younger brother. Doblet. So we have to use that word, doblet. No? Ang biro nga namin sa kanila, kung may kakambal, wag na naman sana dagdagan pa na pang triplet. Pero yun, sir, after nga po nung doblet earthquake, may mga nararamdaman pa rin po bang aftershocks po dyan po sa Davao Region? Wala na. Meron pang minor pa, pero hindi na minimal na. In fact, no, another story na pwede kong i-share, yung Davao de Oro pala is supposed to be ongoing na yung kanilang provincial sports meet, no? Alam na niyo yun, no? Yung provincial sports meet, yung annual na paligsahan ng lakas sa mga kabataan natin. Pero dahil nga sa lindol, the governor again ordered the stoppage of the meet and rescheduling of the meet, which they will decide next week kung kailan reschedule na safe na talaga ang mga bata. So, yan yung isa sa mga anggulo as far as Davao de Oro is concerned. No, 10,000 students ang dumating sa Davao de Oro. Biruin mo yan, 10,000. Then, they have to cancel it, suspend the meet and reschedule it again. Next week, they will decide when. Yun nga po, sir, may mga nararanasan ba po or nararamdaman ba pong aftershocks po? So, mensahe na lamang po at paalala po ninyo sa ating po mga kababayan dyan sa Davao Region. Well, again, dahil nga may mga aftershocks pa, pakiusap lang, kagaya ng sinabi ko kagabi, na kung yung mga bahay ninyo, mga silid paaralan ninyo o opisina, merong kayo nakikita na bitak, no? O mga structural damage na hindi nakita ng gobyerno, please lang, kayo na mismo ang mag-report sa inyong mga opisyal. Opisyal ng paaralan, opisyal ng mga opisina niyo, opisyal ng barangay, ng purok, at yung mayor, o kung sa disaster offices ba, or even sa media. Report it to the media for verification at pagkaroon ng assessment at para safe tayong lahat. And lastly, of course, anihin pa man, ano pa yung kilos natin, siyempre, everything will be dependent on our Lord. So lahat tayo, patuloy tayong magdasal. Okay, maraming salamat po, Sir Ednar Dayanghirang, ang Regional Director ng OCD Region 11.